May mga bagay na kapag una mong nakita, akala mo kaya mo lang pagmasdan. Pero habang tumatagal, hinihila ka, dahan-dahan, walang paalam. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang. Nakahawak ka na pala sa simula ng isang kwentong hindi mo na kayang bitawan. Hindi ko alam kung bakit ganon ang unang impression ko kay Toto. Siguro dahil malaki na siya, mahaba ang pasensya, at palaging tahimik. Yung tipo ng taong akala mo wala lang pero pag lumapit, biglang umiinit ang paligid. Una ko siyang nakilala sa terminal ng bus. Pareho kaming pauwi ng probinsya, pareho kaming late, at pareho kaming naubusan ng upuan. Kaya magkatabi kaming nakatayo, magkalapit, halos magkadikit ang braso. Ang haba ng pila, no? Sabi niya, sabay ngiti. Mahaba nga at ewan ko kung bakit, pero parang gusto kong humaba pa. At ang sabi ko naman, ako si Carlo. At ang sagot niya, Toto. Toto na lang. Simple pero may bigat. Habang umaandar ang bus, bigla siyang napakapit sa hawakan. Napahawak sa kamay ko. Hindi sinasadya pero hindi rin agad binitiwan. Nagkatinginan kami, ngumiti siya. Parang humihingi ng paumanhin pero hindi nagmamadaling kumawala. Okay lang? Tanong niya. Oo. Sagot ko, kahit ang totoo, hindi na ako okay. Simula nun parang may humila sa loob ko. Isang damdaming mahaba ang pasensya, mahaba ang tanong at mahaba ang pag-asang ayokong aminin. Pagbaba namin ng bus, sabay pa rin kaming maglakad. Pareho pala tayo ng bababaan eh. Sabi niya. Oo. Mukhang mahaba pa yung lakad natin. Sagot ko naman. Tumawa siya at doon ko unang naramdaman na ang simpleng biyahe pala pwedeng maging simula ng isang mahabang kwento. Hindi ko pa alam noon kung saan kami dadalahin ng landas na yun, pero sa unang hila pa lang ng tadhana, alam kong hindi na to basta-basta. At si Toto, hindi lang siya malaking tao, siya ang unang dahilan kung bakit nagsimulang humaba ang tibok ng puso ko. Akala ko pagkatapos ng biyahe doon na matatapos ang lahat. Yung tipong nice to meet you, tapos balik na ulit sa normal na buhay. Pero mali ako. Dahil kinabukasan, nandun ulit si Toto. Parehong oras, parehong terminal, parehong tahimik na nakatayo sa gilid. Nagkatinginan kami. Uy, sabi niya na parang matagal na kaming magkakilala. Akala ko kahapon lang tayo magkakasabay. Akala ko nga rin eh, pero mukhang mahaba-haba pa to. Sagot ko naman. Ngumiti siya, yung ngiting hindi pilit. Yung ngiting parang sanay na maghintay. Magkatabi na naman kami. Walang usapan sa umpisa pero hindi awkward. May katahimikan pero hindi bakante. Alam mo yung katahimikang mahaba pero komportable. Yung kahit walang sinasabi, may nararamdaman. At bigla siyang nagsalita. Ganito ka rin ba? Tahimik lang. At ang sagot ko, hindi, madadal talaga ako kapag komportable. At ang tanong niya, sabay tingin sa akin, tingin mo ba, komportable ka na ngayon?
At ito napatawa ko at ang sabi ko naman, ewan, pero parang oo. Sa bus na may bakanting upuan, isa lang. Nauna akong tumayo para paupuin siya. At ang sabi ko, dito ka na. Umiling siya. Sabi naman niya, sabay na lang tayo sa likod. Masikip nga lang. Masikip pero walang umangal. Magkadikit yung tuhod namin. Paminsan-minsan sumasayad yung balikat niya sa akin. At sa bawat saglit na pagdikit parang humahaba ang segundo. Carlo, bigla niyang sabi, gusto mo ba ng kape? Minsan. Simple lang yung tanong pero para sa akin parang mahaba yung pagitan bago ako sumagot. At ang sabi ko, oo, gusto ko. Ngumiti siya, mas malapad ngayon at ang dagdag niya, mahilig kasi ako sa kape eh. Yung iniinom mo kahit mapait kasi sanay ka na. Hindi ko alam kung kape lang ba ang tinutukoy niya o kung may mas mahaba pang ibig sabihin. Pagbaba namin sabay ulit ang lakad. Mas mabagal, mas sinasadya. At bago kami maghiwalay huminto siya. At ang tanong niya, bukas ulit. Tumango ako at ang sagot ko naman, sige, bukas. At sa loob-loob ko, hanggang kailan kaya hahaba ito? Kung may isang bagay akong napansin kay Toto, iyon na yung pagiging natural niya. Parang kahit saan mo siya ilagay, kakasya siya. At doon nagsimula ang kape. Hindi pala minsan, araw-araw na halos. Sa maliit na kape malapit sa terminal. Doon kami nauupo, isang mesa, 2 tasa, at mahabang usapan na hindi namin namamalayan ng oras. At ang sabi niya minsan habang hinahalo ang kape, alam mo, akala ng mga tao, suplado ako. At ito napatawa ako, sabi ko naman, mukha nga. At ito, tumawa rin siya at ang sabi niya, uy, pero kapag komportable na ako, madaldal din ako. At ang sagot ko, talaga? Tingnan mo, parang ako lang. Wika ako. At doon ko unang nakita ang totoong Toto. Yung malakas tumawa, yung may mga kwentong walang kwenta pero masayang pakinggan. Yung kahit mahaba ang araw, hindi ka mapapagod kausap. Minsan tinutukso ko siya. Sabi ko, Toto, alam mo bang ang haba ng pasensya mo? At ang tanong niya, bakit? Kasi araw mo akong hinihintay sa terminal kahit minsan late ako. Wika ako. Ngumiti siya at ang sabi niya, may mga bagay kasi na worth it hintayin. Bigla ako natahimik. May mga biro kaming hindi na biro. May mga titig na mas mahaba kaysa sa mga salita. Isang gabi inabutan kami ng ulan. Malakas, mahaba. Parang ayaw tumigil. Nagkibit balikat siya. Mukhang matatagalan pa, wika niya. At ang sabi ko naman, okay lang. Sanay naman ako maghintay eh. Kaya ito naglakad kami sa ilalim ng isang payong. Magkalapit, masyadong malapit at bigla siyang napatigil. At ang sabi niya, Carlo, may tanong ako pero mahaba ang sagot. At ito napangiti ako at ang sabi ko naman, subukan mo. Huminga siya ng malalim at ang sabi niya, kung sakaling hindi lang kaibigan yung tingin ko sa'yo,
Tatakbo ka ba? Hindi ako nakasagot agad. Hindi dahil ayokong sagutin, kundi dahil ang haba ng kaba sa dibdib ko. At ang sabi ko sa wakas, Toto, hindi ako marunong tumakbo. Nagkatinginan kami, umuulan pa rin pero mas malakas yung tibok ng puso ko. Hindi niya ako hinawakan, hindi rin ako humawak, pero sa pagitan naming dalawa, may isang damdaming mahaba na yung pasensya na handa nang umamin. Simula nung gabing yun, may nagbago. Hindi sa kilos, kundi sa pagitan namin. Mas mahaba ang mga titig, mas maingat ang mga salita. Parang may mga linya sa gitna namin na pareho naming nakikita, pero pareho ring hindi tinatawid. Tahimik si Toto kinabukasan. Hindi kami agad nagbiruan. Hindi na rin siya unang nagsasalita. At ang tanong ko, kape? At ang sagot niya na parang malayo ang isip, oo. Habang nagkakape kami, napansin kong paulit-ulit siyang tumitingin sa phone niya. Tila ba may tinatago, may iniisip. Toto, okay ka lang ba? Sabi ko. Tumango siya pero hindi tumingin. Carlo, may mga bagay kasi na kapag pinahaba mo, mas lalong sumasakit eh. Wika niya. At ito, nanikip yung dibdib ko. At ang sabi ko, anong ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim na parang hinahabol ang sarili niyang lakas ng loob. At ang sabi niya, may taong matagal na sa buhay ko. Hindi kami pero parang kami. Mahaba yung pinagsamahan, mahaba rin yung pagkakaintindihan. Parang biglang humaba yung katahimikan sa pagitan namin. At ang tanong ko na pilit na tinatawanan ng kaba. So ano tayo? At eto ngumiti siya pero hindi masaya. At ang sagot niya, yun ang hindi ko alam eh. At ayokong lokohin ka. Masakit pero totoo. Mula noon naging maiksi na yung oras namin. Hindi na araw-araw, hindi na sabay umuwi. Hanggang sa isang araw hindi na siya dumating. Wala sa terminal, wala sa cafe. Wala kahit isang mensahe. At doon ko unang naramdaman kung gaano pala kahaba yung pagkakamali kapag hindi mo agad sinabi yung nararamdaman mo. Ilang linggo ang lumipas, isang gabi pauwi na ako nang may tumawag sa pangalan ko. Carlo! Paglingon ko si Toto. Mas payat, mas tahimik, mas pagod. At ang tanong niya, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako agad sumagot. Sa puntong yun, alam kong ang susunod naming usapan ay hindi na tungkol sa biro, kundi sa desisyong kayang magpaiksi o magpahaba ng isang pagmamahal. Tahimik ang paligid ng gabing yun, parang sinasadya ng mundo na pakinggan kami. Naglakad kami papunta sa dati naming cafe, yung lugar na puno ng tawa noon, ngayon ay puno ng tanong. At ang panimula ni Toto, Carlo, pasensya na kung nawala ako bigla ha. At ang sagot ko naman, kahit ang totoo mahaba yung gusto kong itanong, hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. At eto umupo kami nang magkaharap. Pero parang ang layo. At ang sabi niya ng diretso, pinili ko siyang balikan. Akala ko kasi doon ako sigurado.
Masakit pero mas masakit yung sumunod niyang sinabi. Pero kahit kasama ko siya, ikaw pa rin yung iniisip ko. At eto napangiti ako. Hindi sa saya, kundi sa sakit. At ang sabi ko, Toto, hindi pwedeng hatiin yung pagmamahal. Hindi yan tinapay na pwedeng pahabain. Tumango siya na may luha sa mga mata at ang bulong niya. Alam ko, kaya bumalik ako para sabihin sa iyo na ikaw yung pinipili ko ngayon. Tahimik ako, hindi dahil ayoko, kundi dahil ang haba ng takot sa loob ko. At ang tanong ko, paano kung magsisi ka? Paano kung isang araw sabihin mo na naman na mahaba yung pinagsamahan nyo? Lumapit siya ng dahan-dahan at ang sagot niya, mas mahaba yung panahon. Gusto kitang makasama. At sa unang pagkakataon, malinaw na sa akin yun. Tumayo ako at ang sabi ko, Toto, hindi kita hahabulin. Pero kung pipiliin mo ako, siguraduhin mo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil buo ka. Tumango siya at doon ko nakita na yung hindi paggalito, kundi desisyon. Hinawakan niya yung kamay ko at ang sabi niya, Carlo, handa ako magsimula ulit kung papayag ka. Tumingin ako sa kamay naming magkahawak. Mahaba yung dinadaanan namin na para makarating sa puntong to. At alam kong sa susunod na hakbang ay hindi garantiya ang saya, pero garantiya ang katapatan. At ang sabi ko, subukan natin. Pero dahan-dahan lang ah. Ngumiti siya, yung ngiting matagal ko nang hinihintay. Hindi pala madali ang magsimula ulit. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil mahabang anino ng nakaraan. May mga araw na tahimik si Toto. May mga gabing bigla siyang napapaisip. May mga sandaling gusto kong umatras pero pinipili kong manatili. At ang sabi niya minsan, pasensya na. May mga sugat kasi na hindi agad naghihilom eh. At itong gumiti ako at ang sagot ko sa kanya, hindi naman kita minamadali. Sanay naman ako sa mahabang kwento. Unti-unti natuto kaming maghintay sa isa't isa. Natuto kaming makinig, natuto kaming tumawa ulit. Hindi dahil masaya lang, kundi dahil panatag. At isang gabi, bumalik kami sa terminal kung saan nagsimula ang lahat. Parehong oras, parehong ilaw, pareho pa rin ng mahabang pila. Tanda mo pa? Tanong niya. At ang sagot ko, oo. Dito mo unang hinawakan yung kamay ko eh. At hindi mo agad binitiwan. Ngumiti siya at hinawakan ulit ang kamay ko ng mas mahigpit ngayon at mas sigurado. At ang sabi niya, Carlo, kung tatanungin ako kung hanggang kailan, ang sagot ko, habang may daan pang tatahakin. At doon ko naintindihan ang totoong pagmamahal pala. Hindi nasusukat sa laki, hindi rin sa haba ng panahon, kundi sa pananatili. May mga bagay na hindi mo kailangang madaliin dahil habang pinapahaba mo ang pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahal. At kung may taong pipiliin kang samahan, hindi dahil wala siyang ibang daan, kundi dahil ikaw yung gusto niyang lakaran, iyon yung pag-ibig na hindi nauubos kahit gaano pa kahaba ang panahon. Makalipas ang ilang taon, may cafe na kami. Maliit lang pero puno ng kwento.
Si Toto ang nagtitimpla ng kape. Ako ang humaharap sa mga tao. Minsan may nagtatanong kung paano kami nagkakilala. Umiti lang kami. At ang sagot niya, sa biyahe na mahaba po. At sa bawat araw na magkasama kami, napapangiti ako sa katotohanan ito. May mga bagay na kapag pinili mong patagalin, magiging tahanan. At si Toto, siya ang pinakamahabang pananatili na hindi ko kailanman pinagsisihang simulan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.